may mga target na ho tayo ng mga residente. Binibigyan ho natin sila ng pagkakataon na mag-prepare na ngayon pa lamang, kahapon pa lamang, nasabihan na ho ng mga local disaster risk reduction management office. Nauuna ho dyan, no? Particularly yung mga coastal areas ho namin. We have Dinapige, bayan ho ng Palanan, Makunakon at Divilacan. So nandyan ho yung mga pamilya na naabisuhan na ho para mag preemptive o evacuation. Kumbaga, ito yung mga malapit po yung mga tahanan ho nila sa dagat at syempre yung may mga bahay ho na with light materials at ipinapaalalahanan na rin ho, sir, no, ng pamanampalalawigan ng Isabela sa mga residente ho namin na once meron na hong tropical cyclone wind signal na naitaas ho dito sa aming probinsya, nandyan ho kasi yung automatic na pag-dedeklara or pagiging epektibo ho ng liquor ban. Ito yung kadalasang ipinapatupad ho na pansamantalang pagbabawal ho sa pagbebenta at pag-inom ho ng nakalalasing na inumin, yung no sailing, no fishing policy at no swimming policy. Mahigpit na rin hong ipapatupad kung sakali mang meron na hong itinaas na tropical cyclone wind signals dito sa aming probinsya. So ito ho yung mga hakbang ho namin para ho masiguro na yung mga residente is matiyak yung kanilang hong kaligtasan ho, sir. Musta po ang panahon dyan ngayon sa Isabela, Sir Ezekiel, at lalo na yung mga paghahanda naman po ninyong ginagawa kaugnay nga po dito sa paparating na bagyo? So sir, no, ang panahon ho dito sa probinsya ng Isabela ay maaraw pa rin. Medyo maganda pa rin ho, sir, yung weather condition namin dito. But as to doon ho sa paghahanda, kasalukuyan ho tinututukan ng Isabela PDRRMC ho ang posibleng direksyon at lugar ho natatamaan ng bagyong Uwan upang kaagad na mai-deploy ang mga nakahanda na hong water search and rescue o yung WASAR team ho namin. Ang agarang hong paghahanda ho na ito ay upang matiyak ho ang mabilis na pagresponde sa anumang insidente ng pagbaha o pangangailangan ho ng rescue. May mga lugar ho ba dyan, Sir Ezekiel, na dyan po sa lalawigan ay tinuturing po niyong high risk po sa pagbaha o landslide? At ano naman po yung mga hakbang po ninyo para dito? Yes, sir. Ang lalawigan ho kasi ng Isabela, para lamang ho mapicture, ay palagi hong nadadaanan ho ito ng mga bagyo. Tulad na lamang ho ng nakaraang bagyong Paulo. Itong mga pagdaan ho ng mga nakalipas ho ng mga bagyo, may mga bayan ho na pansin at natututukan ho namin na prone sa pagbaha, lalong-lalo na sa may northern part of Isabela, tulad ho ng bayan ng San Pablo, Cabagan, Tumawini, Santo Tomas, Delfin Albano. So yan ho yung mga bayan na flood-prone areas dahil sila ho yung pinaka-catch basin from yung mga tubig ulan mula ho sa mga kagubatan ho natin from southern part of Isabela ay babagsak ho kasi patungo doon ho sa northern part ng Isabela na nabanggit ho ng mga bayan ho natin, patungo naman sa may lalawigan ho ng Cagayan. Kapag may mga ganyan ho, yung WASAR team ho natin na usually may naka-standby ho na 7 na team ho natin yan ay nagtutungo ho, nagpe-position ho kaagad upang kung kailanganin ho no, ng paglikas at pagpapatupad ho ng preemptive evacuation ay kaagad hong isinasagawa bago pa man maramdaman yung epekto ho ng bagyo. Sa ngayon, kumusta naman po ang ginagawa niyong koordinasyon sa mga LGU po o mga barangay disaster councils? Itong bagyo palang paparating ay sobrang lakas. Kaya nga sir, no, hindi pa man nararamdaman ho yung bagyo ay constant na ho yung pakikipag-ugnayan ng PDRRMO ho namin together with the local counterpart, yung mga NDRRMO, at lalo-lalo na ang Provincial Social Welfare and Development Office, nakikipag-ugnayan na ho sila sa mga MSWDO para mamonitor kung sapat pa ba yung mga naka-stock ho na kanilang mga family food packs. Gayun pa man, kung sakaling kulangin ho kasi yung family food packs sa mga iba't ibang bayan at syudad ho ng lalawigan ng Isabela, meron ho namang naka-standby na 4,903 na family food packs sa aming hong Provincial Social Welfare and Development Office na pwede hong maging augmentation kung sakali ho, sir. Po, lalo na ngayon, Sir Ezekiel, para hindi matulad doon sa nangyari sa Cebu, kung nakita po ninyo, may mga kababayan tayo doong talagang umakyat sa kanilang bubungan dahil sa tindi po ng kanilang naranasang mga pagbaha.
Pero yung local government unit po doon ay nag-aabiso na prior to that typhoon na tumama nga po sa Cebu. Pero ayun pa rin, nandun pa rin yung mga kababayan natin na hindi nila inaasahan na ganun po mangyayari sa kanilang lugar. Diyan po ba sa Isabela, kumusta naman po yung inyong ang pakikipag-coordinate naman ng mga LGU? Magkakaroon ba ng awareness naman yung ating mga kababayan hinggil nga po dito sa paparating na bagyo ngayon pa lang? Tama ka nga dyan, sir. Nakakalungkot yung pangyayari dyan ho sa may bahagi ho ng Cebu. Ang kabilin-bilinan ho ng aming punong lalawigan, si Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Kikudi, ay tiyakin yung kaligtasan ng bawat Isabelenyo na yun yung kanilang prioridad. At dahil nga ang lalawigan ng Isabela ay palagi hong nadadaanan ho ng mga bagyo, practice na ho no, sa amin na bago pa man maramdaman yung epekto ho ng bagyo ay sinisiguro ng bawat mga lokal ho na pamahalaan na nailikas na yung mga residente. Meron na ho kasi silang mga target no, ng mga households o mga pamilya na isa sa ilalim ho sa preemptive evacuation. Ito ho yung mga meron ho mga tahanan na with light materials, malapit ho sa mga ilog or creek ang kanila hong mga tahanan. At lalong-lalo na yung mga coastal areas ho natin na automatic may mga inililikas na bago pa man ho maramdaman yung bagyo. Kasi dito ho sa lalawigan ng Isabela, sir, ay yung hiling ho namin no, na makamit yung zero casualty palagi kapag may mga... Opo, pahirapan pa rin ho ba ang pagbibigay po ninyo ng abiso doon sa mga kababayan natin na sila'y lumikas kapag nandoon na yung mismong mga mula sa mga lokal na pamahalaan na magbibigay po sa kanila ng paalala o abiso na dapat lumikas na sila ngayon pa lang at pumunta sa mga ligtas na lugar dahil sa paparating na bagyo. Ano bang nagiging response na ng ating mga kababayan pagdating po dyan, sir? Tama ka dyan, sir, no? Kasi unlike nitong mga nakalipas ho talaga ng mga taon, hindi may iwasan na yung mga kababayan ho natin ay ayaw magpalikas dahil nga ho sa ayaw nila maiwan yung katahanan nila, yung mga alagang hayop po nila. But para sa monitoring naman ho natin, itong mga recent lang na mga bagyong dumaan, ay very cooperative naman na ho yung ating mga residente at wala na ho tayong mga napapaulat pa na isinasailalim ho sa forced evacuation. So, very cooperative naman ho, sir, yung ating mga kababayan. At lalong-lalo na may mga evacuation centers ho naman na pwede ho silang pansamantalang malilipatan habang nandyan ho yung paghagupit ng bagyo. Opo. Bago ko lang ipasok yung part, naranasan na ho ba ng Isabela ang signal number 5 dahil nga po sa anumang bagyong dumadaan po dyan? Kung I'm not very particular kung anong mga bagyo ho, sir, pero may mga ganyan din. Maalala din ho ninyo yung bagyong Ulysses ho that time. Malawakan din ho yung pagbaha, yung aming hong naranasan. So from there, sa ganung hong experience, nakikita ho natin na yung mga residente ho namin dito sa lalawigan ng Isabela is namumulat na sa ganung sitwasyon na ayaw na nilang mailagay ho sa alanganin yung kanilang ho mga buhay. So yun naman yung ipinagpapasalamat ho natin, sir, no, sa ating ho mga residente ho dito dahil sa nandun na ho yung kanilang awareness ho, sir. Sir Ezekiel, magandang umaga. Si Admar po ito. Mga possible po, clarify ko lang, possible kailan kaya kayo magpapatupad ng preemptive evacuation po? At meron na po bang mga na-determine na mga barangay? Ito po ba yung mga malimit ng barangay na nagkakaroon po ng preemptive evacuation tuwing may masamang panahon? Yes, sir. After po no nang isinagawa hong PIDRA meeting ng PDRRMC, may mga target na ho tayo ng mga residente. Binibigyan ho natin sila ng pagkakataon na mag-prepare na ngayon pa lamang, kahapon pa lamang nasabihan na ho ng mga local disaster risk reduction management office. Nauuna ho dyan, no, particularly yung mga coastal areas ho namin. We have Dinapige, bayan ho ng Palanan, Makunakon at Divilacan. So nandyan ho yung mga pamilya na naabisuhan na ho para mag preemptive o evacuation. Kumbaga, ito yung mga malapit po
yung mga tahanan ho nila sa dagat at syempre yung may mga bahay ho na with light materials. At ipinapaalalahanan na rin ho, sir, no, ng pamanampalalawigan ng Isabela sa mga residente ho namin na once meron na hong tropical cyclone wind signal na naitaas ho dito sa aming probinsya, nandyan ho kasi yung automatic na pag-dedeklara or pagiging epektibo ho ng liquor ban. Ito yung kadalasang ipinapatupad ho na pansamantalang pagbabawal ho sa pagbebenta at pag-inom ho ng nakalalasing na inumin, yung no sailing, no fishing policy at no swimming policy. Mahigpit na rin hong ipapatupad kung sakali mang meron na hong itinaas na tropical cyclone wind signals dito sa aming probinsya. So ito ho yung mga hakbang ho namin para ho masiguro na yung mga residente is matiyak yung kanilang hong kaligtasan ho, sir. Pero bago lang pala yung pagtama ng bagyong Paulo po dyan sa inyo, last month lang po, nakarecover na po ba yung mga naunang naapektuhan po ng naturang typhoon? Ang kagandahan naman ho, sir, yung sa Paulo, bagamat yung pangunahing naapektuhan ko talaga, may mga parts ho na sa agriculture, may mga reported din ho na initially damage ho yung kanilang mga tahanan, pero hindi naman ho ganun kalakihan ho o karamihan ho yung bilang. When it comes ho sa agriculture ho kasi, that time, may mga, bago pa man tumama ho yung bagyong Paulo, may mga nauna na hong mga farmers ho natin na mga nag-ani na ho talaga para nang sa ganun hindi na maabutan ho ng bagyo. So yun naman ho yung kaigihan na nakikitaan ho natin na aware na ho yung ating mga kababayan ho, sir. Opo, so wala nang mga natitira pa doon sa mga biktima ng or na-apektado ng bagyong Paulo na nasa mga evacuation center po. Ito po mga lugar na nakaharap po yung sa eastern side po ng Isabela. Heavily populated po ba ito, Sir Ezekiel? Marami din ho, sir, no? We can say heavily populated. But doon sa eastern part ho diyan ay wala ho namang gaanong mga naitatalang mga flooding. Liban ho dun sa nabanggit ho natin na northern part of Isabela. Bagamat sa southern part of Isabela, may ilang bayan like Etiague, San Agustin, yung nakakapagtala ho ng pagbaha dahil may mga creek ho doon. But the eastern side, may mga overflow bridges ho tayo. Pero may mga tahanan din na agad-agad na iililikas kasi kapag may mga bagyo ho kasi, no, sir, ay nandyan na rin ho kasi yung precautionary measure ng Magat Dam na nagre-release ho sila ng water. Like now, mayroong isang gate yung nakabukas dahil na rin ho sa paghahanda nitong epekto naman ho ng ongoing effect ho no, ng shear line namin hong nararanasan. But not ganun karami yung mga kabahayan ho naman yung maapektuhan kapag may mga pagbaha o, sir. Ang tinutukan ho talaga is dyan ho sa may bahagi ng northern part of Isabela. Opo, and nandyan din yung Sierra Madre Range, no? Sana makatulong ito ng malaki din na humina ng husto ang naturang bagyo. Pero sa kasalukuyan po ba, sa sektor po ng agrikultura natin, nasaan na ba tayo? Nasa saang stage na po yung, lalo na, maraming palayan din dyan po sa Isabela? Sa ngayon, sir, no, ang Isabela ho kasi is a corn capital of the Philippines. May mga may mga land preparation na ongoing yung land preparation. May ilan na rin ho yung nagtanim pero hindi naman ho karamihan ng tanim ho ng mais. May mga palay ho na rin pero hindi pa naman ho ganun karamihan kasi kailan lang ho, sir, yung anihan ho ng ating mga farmers ho dito. Siguro bilang panghuli, mensahe na lang po, sir, sa ating mga kababayang nakikinig, nanonood dyan sa Isabela, o di kaya may mga kamag-anak sila na mag-aalala na dahil nga dyan possible dadaan itong super bagyo. Nasa inyo po yung pagkakataon, sir. Maraming salamat po, sir, no? Maraming salamat po sa SMNI sa pagkakataon ho na ito. I know may mga viewers din ho at listeners ho tayo dyan ho sa inyong himpilan. Pinapaabot ho natin, no, yung patuloy ho na pagbibigay ho abiso kasi patuloy na pinapaalalahanan ni na Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D yung lahat ng aming mga kababayan dito ho sa Isabela na manatiling alerto at makipag-ugnayan ho sa kanilang mga lokal ho na DSWD at MDRRMO o CDRRMO.
hinihiling ho namin ang kooperasyon ho ng lahat. Siguruhin ho natin na sa ligtas na lugar ang ating hong pamilya, lalo na ang mga nakatira ho sa mabababang lugar at malapit ho sa ilog. Huwag din ho nating baliwalain ang mga paalala ng ating hong mga ahensya. Ang kaligtasan ho ng bawat Isabelenyo ang palagi ho nahabilin na dapat i-prioridad. Yan ho yung nahabilin ho ng aming hong Isabela Governor na si Governor Rodi Talpan. Maraming salamat ho sir at magandang umaga ho sa inyo.